Sa kasalukuyang panahon, halos hindi na maihiwalay ang pamumuhay ng tao sa paligid ng convenience store. Isa sa mga pinakasikat at pinakakilala sa mga ito ay ang 7-Eleven. Sa Pilipinas, ito ay hindi lamang simpleng tindahan. Ito ay naging mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Ang 7-Eleven ay nagsisilbing pahingahan ng mga estudyanteng puyat, takbuhan ng mga empleyadong nagmamadali at sandalan ng mga night shift worker. Sa kabila ng pagiging pangkaraniwan nito ngayon, ang 7-Eleven ay may mahabang kasaysayan ng pagbabago, inobasyon at pag-angkop sa pangailangan ng tao. Ang kwento ng 7-Eleven ay nagsimula sa ibang bansa, sa ibang panahon at sa ibang konteksto bago tuluyang maging mahalagang bahagi ng modernong pamumuhay ng mga Pilipino. Ang pinagmula ng 7-Eleven ay nagsimula noong 1927 sa Dallas, Texas sa United States. Noong panahong iyon, ang modernong konsepto ng convenience store ay hindi pa umiiral. Ang kumpanya na nagpasimula rito ay ang Southland Ice Company na pangunahing nagbebenta ng yelo para sa mga refrigerator bago pa sumikat ang electric refrigerator. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa pangailangan ng mga mamimili, napansin ng kumpanya na habang bumibili ng yelo, madalas din silang naghahanap ng gatas, itlog at tinapay. Ang obserbasyong ito ay naging simula ng ideya na pagsamahin ang pagbebenta ng yelo at pangunahing bilihin sa isang lokasyon na naging pundasyon ng convenience store sa hinaharap. Ang unang tindahan ay tinawag na totem stores. Ang pangalang ito ay hangos sa salitang Ingles na tote na nangangahulugang magbitbit o magdala. Layo nitong ipakita sa mamimili na maaari nilang dalhin ang lahat ng kanilang pangailangan sa isang lugar. Sa panahong iyon, ito ay isang napaka-inobatibong konsepto. Ang mga tindahan ay bukas sa mas mahabang oras kumpara sa tradisyonal na tindahan na nagbibigay sa kanila ng malaking competitive advantage. Ang mga totem store ay nagpakilala ng ideya na ang convenience ay hindi lamang sa produkto, kundi pati sa oras at accessibility. Noong 1946, pinalitan ang pangalan ng mga tindahan sa 7-Eleven. Ang pangalan ay nagmula sa oras ng operasyon ng tindahan, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Sa panahong iyon, ang ganitong oras ng operasyon ay tinuturing na labis na mahaba at kakaiba na nagbigay diin sa mga pangunahing benepisyo ng tindahan, ang availability. Kahit na kalaunan na naging 24 oras ang operasyon ng maraming sangay, nanatili ang pangalan bilang simbolo ng pagiging maaasahan at accessible sa mga mamimili. Ang 7-Eleven ay naging icon sa retail industry dahil sa estratehikong pagsasama ng pangalan at serbisyo. Sa paglipas ng panahon, unti-unting lumawak ang 7-Eleven mula Estados Unidos patungo sa pandaigdigang merkado. Isa sa mga pinakamahalagang yugto nito ay ang pagpasok sa Japan noong dekada 70 sa pamamagitan ng partnership sa Ito Yokado. Sa Japan, ang 7-Eleven ay nakilala hindi lamang bilang convenience store kundi bilang lugar kung saan makakabili ng sariwa at dekalidad na pagkain. Pati na rin serbisyong tulad ng pagbabayad ng bills, pagkuha ng tickets at pagpapadala ng parcels. Ang tagumpay ng 7-Eleven sa Japan ay nakatulong upang baguhin ang modelo ng convenience store sa buong mundo. Kalaunan, ang Japanese conglomerate na 7&I Holdings ang naging may-ari ng 7-Eleven sa pandaigdigang antas na nagpapatuloy na ang brand na ipinanganak sa Amerika ay higit pang pinagyaman sa ibang kultura. Ang kakayahan ng 7-Eleven na umangkop sa kultura at pangailangan ng bawat bansa ay isa sa mga pinakamalakas nitong sandata. Sa Japan, kilala ito sa dekalidad na bento meals, sariwang pagkain at iba't ibang serbisyo sa lipunan. Sa Estados Unidos, ito ay madalas iugnay sa kape, hotdog at gasolina. Sa Pilipinas, ang 7-Eleven ay naging kombinasyon ng murang pagkain, mabilis ang serbisyo at espasyong pansamantala. Ang versatility nito ang dahilan kung bakit patuloy itong sumisikat sa iba't ibang bansa. Ang Slurpee na isa sa mga pinakasikat na produkto nito ay aksidenteng nadiskubre ng masira ang soda machine at mapansin ng mga customers na mas gusto nila ang semi-frozen na inumin sa halip na itapon. Ginawa itong produkto at kalaunan ay naging simbolo ng brand. Ang 7-Eleven ay isa sa mga unang retail chains na nagpatupad ng 24 oras na operasyon na tumugon sa pangailangan ng mga manggagawa at ng komunidad na hindi natutulog. Ang pagdating ng 7-Eleven sa Pilipinas ay nagsimula noong 1984 sa pamamagitan ng Philippine 7 Corporation. Sa panahong iyon, unti-unti nang nagiging urbanisado ang pamumuhay ng mga Pinoy. Ang pagtaas ng bilang ng empleyado sa opisina, pabrika at call center ay nagbigay ng malaking pangailangan para sa mga tindahang bukas sa halos anumang oras. Ang 7-Eleven ay dumadating sa tamang panahon, dalang ideya ng mabilis, abot kaya at accessible na serbisyo. Pumatok ang 7-Eleven sa Pilipinas dahil sa tatlong pangunahing dahilan: lokasyon, presyo at mga produkto.
Una, ang mga tindahan nito ay matatagpuan sa mga kanto malapit sa paaralan, terminal at opisina na ginagawang madali ang access para sa target na merkado. Ikalawa, ang presyo ng mga produkto ay abot kaya para sa estudyante at manggagawa kaya madalas silang bumabalik. Ikatlo, ang mga produktong inaalok ay inaangkop sa lokal, panlasa, kabilang ang rice meals, siopaw, hotdog at lokal na flavors ng inumin. Dahil dito, ang 7-Eleven ay naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng masa at hindi lamang ng iilang sektor. Isa sa mga madalas itanong ng mga mamimili ay kung bakit karamihan sa mga 7-Eleven stores sa Pilipinas ay walang CR. Ang dahilan nito ay nakaugat sa disenyo at layunin ng convenience store. Ang 7-Eleven ay dinisenyo para sa mabilisang transaksyon at hindi para sa matagalang pananatili ng customers. Ang pagkakaroon ng CR ay magdadagdag ng gastos sa maintenance, tubig, kuryente at manpower. Bukod dito, sa konteksto ng Pilipinas, may karagdagang issue sa kalinisan at seguridad. Bagamat may mga branch na may CR, lalo na ang mga mas malalaking tindahan, nananatiling hindi ito standard feature sa karamihan ng sangay. Sa kasalukuyang kalagayan ng merkado, nananatiling dominante ang 7-Eleven sektor ng convenience store sa Pilipinas. Ito ang may pinakamaraming sangay sa bansa at patuloy pang lumalawak sa mga probinsya sa kabila ng pag-usbong ng mga kakumpetensyang tulad ng Ministop, Uncle John's at iba pang mga lokal na convenience store na nananatiling malakas ang brand recall ng 7-Eleven. Ang paggamit nito ng digital payments, delivery services, loyalty programs at mobile app ay patuloy itong nakikisabay sa pagbabago ng panahon at gawin ng mamimili. Gayunpaman, hindi rin ligtas ang 7-Eleven sa mga hamon ng ekonomiya, tulad ng pagtaas ng presyo ng bilihin, pagbabago ng consumer behavior at mas matinding kompetisyon sa retail market. Sa kabila nito, nananatili itong isa sa mga pinakamalakas at pinaka-prefer na convenience store sa bansa. Ang kwento ng 7-Eleven ay hindi lamang tungkol sa negosyo kundi sa kung paanong tumutugon ang isang kumpanya sa pangailangan ng lipunan. Mula sa isang maliit na tindahan ng yelo sa Texas hanggang sa pagiging mahalagang bahagi ng modernong pamumuhay ng Pilipino, ipinapakita ng 7-Eleven na ang tagumpay ng negosyo ay nakasalalay sa kakayahan nitong umangkop, mag-alok ng solusyon at intindihin ang pang-araw-araw na pangailangan ng tao. Sa bawat bukas na pinto nito sa gabi, sa bawat mainit na pagkain na binibili ng pagod na manggagawa at sa bawat estudyanteng nagtitipid ngunit gutom, patuloy na pinatutunayan ng 7-Eleven ang kahalagahan nito sa modernong lipunan. Ang 7-Eleven ay naging halimbawa ng inobasyon sa retail. Hindi lamang ito nagbebenta ng produkto, nagbenta rin ito ng convenience, accessibility at practicality. Sa bawat taon, lumalago ang network nito sa buong mundo, patuloy na umaangkop sa teknolohiya at nagdadala ng bagong serbisyo para sa mga mamimili. Ang kakayahan nitong baguhin ang sarili ng hindi nawawala ang pangunahing identidad ang isa sa pinakamahalagang dahilan ng tagumpay nito. Ang kasaysayan, trivia, operasyon at epekto nito sa Pilipinas ay malinaw na nagpapakita ng kahalagahan ng 7-Eleven bilang institusyon sa modernong pamumuhay. Sa kabuuan, ang 7-Eleven ay higit pa sa simpleng convenience store. Ito ay simbolo ng mabilis at praktikal na solusyon sa pang-araw-araw na pangailangan, simbolo ng adaptasyon sa kultura at lipunan at simbolo ng tagumpay ng negosyo sa pamamagitan ng pag-unawa sa customers. Mula sa Amerika hanggang sa Japan at sa Pilipinas, ang 7-Eleven ay patuloy na nagbibigay serbisyo sa milyong-milyong tao sa buong mundo. Nagpapatunay na ang pagiging bukas sa pangailangan ng lipunan at kakayahang umangkop sa pagbabago ang tunay na susi sa pangmatagalang tagumpay. Ang 7-Eleven sa lahat ng anyo at lokasyon nito ay nananatiling isang mahalagang bahagi ng modernong lipunan na nagbibigay ng kaginhawahan at solusyon sa bawat tao na lumalapit dito.